2025 lang, 6th District of Manila po ito. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito or yung modern day pork barrel. Saan program funds? 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talagang yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So, ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yon. Ang napondohan, yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Nung congressman siya, bago natin na ipatanggal ng PIDAF, was only 70 million pesos per, sabi niya kanina, semester. Galit na po tayo noon, kaya natin pinatanggal yung PIDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung pinaglaruan ni Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po ito, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project. Napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila na na-expose. Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang namumuna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatag pa ng mga opisina na para manghabol at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut lang. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nawala sa trabaho namin at ang binapantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa din.
Wala ho kami pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yun, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon, dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo, ang mga empleyado ng gobyerno at opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa korap-mangurap dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to kanina before we came in, ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito itong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, Kim and Sara had practically, one-third of the Philippines supported them. Kasi kalahati lang ng Pilipino bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level that he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho at tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So, ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang, nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, meron siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakabuo ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments, walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan eh. Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala akong ganun eh. Dahil meron nga akong naghahabol ang Pangulo, ang dami yung nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na iimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Noong kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala pong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagan ko na po. So, wala namang kibawang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo. Ganyan, buhay mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto mga congressmen,
patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, dahil kung nakakala nyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon kapangyarihan, hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Sabi ko, away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam niyo, ang una niyang tinanong sa akin, pagpasok ko sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso pa yung pa mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko na dyan, ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right